far as putting words in order is concerned, AI already thinks better than many of us. Therefore, anything made of words will be taken over by AI. If laws are made of words, then AI will take over the legal system. If books are just combinations of words, then AI will take over books. If religion is built from words, then AI will take over religion. This is particularly true of religions based on books, like Islam, Christianity, or Judaism. Judaism calls itself the religion of the book, and it grants ultimate authority not to humans, but to words in books. Humans have authority in Judaism not because of our experiences, but only because we learn words in books. Now, no human can read and remember all the words in all the Jewish books, but AI can easily do that. What happens to a religion of the book when the greatest expert on the holy book is an AI? Sa totoo lang, nakakabahala itong balita na ito na sinasabi ng mga eksperto na mas magaling na mag-isip ang AI kaysa sa mga tao. Para sa mga hindi nakakaalam, ang AI, ito po ay artificial intelligence. So in short mga kapatid, sila ay mga robot pero pwede sila mag-isip tulad ng tao. So sa panahon natin ngayon, sobra na po at napakatindi na ng nagagawa ng AI. Papaano pa sa mga susunod na panahon? Tulad nga po ng sinabi ng isang Israeli historian na pagdating po ng panahon, kahit isang segundo lang, kaya nang basahin ng AI ang buong Bible, mula Genesis hanggang Revelation. At kaya niya na po magbigay ng iba't ibang mga interpretation at iba't ibang mga paliwanag patungkol po sa buong Biblia. So sa ilang mga segundo lang, kaya na po na maging parang scholar ng mga AI. At kung ano man po mga tanong nyo patungkol sa Biblia at patungkol sa relihiyon, kaya pong sagutin ng AI yan ng sobrang bilis. So in short mga kapatid, ang pinakagustong sabihin dun po sa napanood natin na video, yung mga pastor, pare, imam o kahit po mga rabay, papalitan na po yan ng AI. Kasi mga kapatid, ang nakakalungkot na katotohanan, ang mga tao pagdating ng panahon, aasa na lang po sila sa kung ano ang sagot ng AI. So yung mga tao po magtatanong na lang sa AI dahil mas magaling pa po yung AI kaysa sa mga tao. At yun po mga kapatid, yung realidad na mangyayari ilang mga taon na lang ang bibilangin. So sa halip na mga religious leader po ang lalapitan ng mga tao, hindi na po sila lalapit doon. Magtitiwala na lamang po sila sa kung ano ang sasabihin ng AI. Sa totoo lang po mga kapatid, kapag nabasa ng AI yung Bible, ng ilang segundo lang, kaya rin po makagawa ng AI ng sariling Bible. So katulad po yan ng Bible pero merong sariling interpretation. So yun po ang delikado pagdating ng panahon. So mga kapatid, ang babala ko lang po sa inyo dito, tandaan nyo po na yung Diyos natin at yung Biblia, kailanman hindi po mababago yan. Noon pa man hanggang ngayon, kahit merong AI, wala pong mababago sa ating Diyos at sa salita ng ating Diyos. Ngayon mga kapatid, sa panahon ng AI at technology, ang pwedeng mabago ay yung kaisipan ng tao at yung mga paniniwala ng tao. So kung mababago yung pananaw ng tao sa pamamagitan ng AI, yun po yung magdadala sa kanila sa kapahamakan. Pero kung mananatili po sila sa katotohanan na sinasabi ng ating Diyos at ng Biblia, hindi po sila maliligaw at hindi sila mapapahamak. So nasa tao po yan mga kapatid, kahit sabihin natin na sobrang galing ng AI, kahit napakaraming impormasyon na kaya niyang ibigay sa inyo, pero mga kapatid, kanino ba kayo magtitiwala? Sa AI o sa ating Diyos? So mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, dahil nasa mga huling araw na po tayo, gagamitin ni Satanas ang AI at yung technology para malayo ka sa Diyos. Para yung katotohanan po ay baloktutin niya. Tandaan nyo po mga kapatid na sa panahon natin ngayon, yung mga false prophet, hindi na lamang po yan mga tao. Mga robot na rin po yung mga false prophet. Kaya mag-iingat po kayo. So dahil palabas na po yung Antikristo at malapit na magsimula yung tribulation, kailangan po nating i-focus yung ating mga sarili sa salita ng Diyos at higit sa lahat sa ating Panginoong Kristo. Nang sa ganon, hindi po tayo maligaw.